Kabanata 1, patay na si Harold Season. Hindi pa man nagsisimula ang libing, dumaan na si Selena Yaig Season sa mga gamit ng asawa niya. Tahimik lang siya, parang hinay pa ng hangin ang kaluluwa. Doon, sa pinakailalim ng cabinet, may nakita siyang makapal na photo album. Sa pabalat, nakasulat, My Love. Binuksan niya iyon, pero ang mga alaala sa loob, hindi kanya. Puro larawan ni Hazel San Pedro, ang batang inampon ni Harold noon, ang babaeng lagi niyang sinasabihan ng, parang anak ko na yan. Matagal nang may kutob si Selena, pero ngayon lang siya nakasiguro. Sa bawat litrato ni Hazel, kung tumatawa, natutulog, o umiiyak, ramdam ni Selena ang lamang na hindi kailanman napunta sa kanya. At sa dulo ng album, isang retrato ni Hazel na naka-wedding gown. Sa ilalim nito, may nakasulat sa sulat kamay ni Harold. If I can't marry the love of my life, I may as well settle for anyone. Para bang biglang nanlamig ang buong kwarto. 20 taon silang kasal, pero ngayon lang niya nalaman, anyone, lang pala siya. Sa Heritage Memorial sa Taguig ginanap ang lamay. Puno ng bulaklak at bulong-bulungan. Selena, be strong, ha? Sabi ng isang matandang babae, sabay pakandat sa kasamang socialite. Ang swerte pa rin niya, mayaman naman yung iniwan. Kahit may issue yung kumpanya nila, sigurado, secured na yan. Ngunit ilang sandali lang, pumasok ang abogado, seryoso ang mukha. Excuse me, Mrs. Season. Aniya, gusto ko lang ipaalam na binasa na ang last will and testament ni Mr. Season. Tumigil ang bulungan, at nakasaad doon na lahat ng assets niya, kabilang ang mga property at investments, ay mapupunta kay Miss Hazel San Pedro. Napasinghap ang lahat. Ang mga tingin, sabay-sabay na bumagsak kay Selena. Biglang bumukas ang pinto ng chapel. May grupo ng galit na pamilya, mga biktima ng peking bakunang gawa ng kumpanya ni Harold. Kung sa kanya napunta lahat ng pera, sino ang magbabayad sa amin? Sigaw ng isa, yan ang asawa. Kung wala kaming makukuhang kabayaran, sa kanya kami maninangil. Bago pa makatakbo ang mga guard, may isang lalaking sumugod. Sa gitna ng sigawan, kumislap ang kutsilyo. Para sa mga anak naming namatay. Sigaw niya, isang iglap, tumama ang talam sa dibdib ni Selena. Habang bumabagsak siya, ang huling nakita niya ay ang larawan ni Harold, malamig, walang buhay ng ngiti sa itim at puting larawan sa altar. At bago siya tuluyang mawala ng malay, isang huling isip ang bamulong sa utak niya. Kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon, hinding-hindi nakita pakakasalan muli, Harold. Pagmulat ng mga mata ni Selena, naramdaman niyang may kakaiba. Hindi lamay, hindi ospital, kundi isang kwartong magulo, pamilyar, parang galing pa sa nakaraan. May malamig na tinig sa tabi niya. Tinawagan ko na sina mama. Kakasal na raw tayo 5 araw mula ngayon. Happy now, Selena. Pag-angat niya ng ulo, nakita niya si Harold, bata pa, nasa early 30s, buhay, at galit na galit. Hindi niya alam kung panaginip o milagro. Pero malinaw sa isip niya. Bumalik siya sa nakaraan, bago ang kasal, bago ang lahat ng pagkakamali. Matagal na niyang alam, arranged marriage lang sila. Matagal ding alam ni Harold na hindi niya ito gusto. Pero dahil sa isang gabing lasing at maling pagkakataon, napilitan itong magpakasal sa kanya. At sa sumunod na dekada, binigay ni Selena ang lahat. Pera, panahon, pagmamahal. Pero ang nakapalit, lamig, tahimik, pagtalikod. Ngayon, hawak niyang muli ang pagkakataon. At hindi na siya iiyak. Hindi mo kailangang managot, sabi ni Selena, mahinahon. Kanselahin na lang natin ang kasal. Tumawa si Harold, mapait. Ayos ka ah. After years of chasing me, ngayon mo sasabihing ayaw mo na. Pinilit niyang ngumiti. Oo, Harold. Ayaw ko na. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Umalis si Harold, malamig pa rin, gaya ng dati. Pero si Selena, hindi na ang dating Selena. Kinuha niya ang cellphone, tumawag sa isang numero na halos nakalimutan na niya. Professor Hidalgo, ako nga po ito, Selena Yaig. May chance pa po ba akong mag-apply sa Project Mayari? Tahimik sa kabilang linya, tapos narinig niya ang tinig ng matanda, puno ng gulat pero may tuwa. Selena, of course, matagal na kitang hinihintay. Pero sigurado ka ba, kapag sumali ka, 10 taon kang mawawala. Walang kontak sa labas, walang atrasan. Ngumiti si Selena, hindi na siya nagdadalawang isip. Sigurado po ako, Professor. Sa pagkakataong ito, para na sa sarili ko.
Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ramdam ni Selena na malaya siya. Kabanata 2. Walang pamilya si Selena Yeg na kailangang pamahalaan o pakiusapan. Patay na ang mga magulang niya mula nang siya'y 15 anyos pa lang. Kaya ngayong nagdesisyon siyang tapusin ang kasal, wala siyang kailangang pagpaalaman. Tinawagan niya si Elena Sison, ang ina ni Harold. Maayos, magalang, pero diretso. Tita Elena, gusto ko lang pong sabihin, ayoko na pong ituloy ang kasal. Pasensya na po, tahimik sa kabilang linya. Ilang segundo bago sumagot ang matriarka, malamig ang tinig. Kung yan ang gusto mo, Selena. Pero tandaan mo, hindi lahat ng banibitawan, kaya mo pang balikan. Pagkababa niya ng tawag, huminga lang si Selena. Matagal siyang nakatitig sa kortina, sa liwanag na pumapasok mula sa labas ng bintana. Para bang sinasabi ng araw, ito na yun, ang simula ng bagong ikaw. Isang linggo bago siya umalis papuntang Clark para sa Project Mayari, pumunta si Selena sa isang charity auction. Ang pangalan ng event, Art for the Future. Pero para kay Selena, isa lang ang tunay na dahilan ng pagpunta niya doon. Ang mabawi ang huling obra ng kanyang ina, si Livia Yeg, ang sikat na ceramic artist. Ang piraso ay pinamagatang, Pag-ibig. Isang puting porselanang eskultura ng inang elepante na niyayakap ang anak nito. Hinabol ni Selena ang artwork na yun ng halos 10 taon. At ngayong nahanap na niya, hindi niya ito hahayaang mapunta sa iba. Pagdating niya sa venue, sa gitna ng mga ilaw at mamahaling gown, biglang tumigil ang mundo niya. Nakita niya si Harold Sison, at katabi nito, si Hazel San Pedro. Nagtagpo ang mga mata nila. Ang malamig na tingin ni Harold, parang walang nangyari kagabi. Walang galit, wala ring lamang, walang kahit ano. Selena, sabi ni Harold, may diin sa bawat pantig, wala ka pa rin talagang sawa, ano? Nagkunot-noo siya, anong ibig mong sabihin? Tinawagan mo sina mama para kanselahin ang kasal, hindi ba? Dahil hindi ka raw masaya sa date. Fine, kaya ayan, pinataas ko ang budget ng wedding ng 10 beses. Happy ka na, napangiti si Selena, mapait. Hindi mo talaga gets, no? Hindi na ako magpapakasal sa'yo. Tigilan mo tong drama mo, Selena. Hindi na siya sumagot. May mga bagay talagang hindi kailangang ipilit. 4 na araw na lang, aalis na siya. Doon, sa Clark, walang Harold. Walang Hazel. Walang sakit. Tumahimik ang bulwagan nang ilabas ang obra ng kanyang ina. Next item. Sabi ng auctioneer. Pag-ibig, by Livia Yeg, a masterpiece of maternal devotion. Tumigil ang mundo ni Selena. Nakataas agad ang paddle niya. 10 million pesos. Ang mga tao napalingon. Double sa market value. Pero hindi niya alintana. Biglang may isa pang paddle ang tumaas. 15 million, sabi ni Harold. Malamig, walang emosyon. Nanginig ang kamay ni Selena. Harold, huwag mo naman. Hazel likes it. Putol ni Harold. Diretso ang tingin sa kanya. Yan ang obra ng nanay ko. Halos mabasag ang boses niya. Saglit na natigilan si Harold, parang doon lang niya napansin ang pangalan sa placard. Pero bago pa siya makabawi, narinig nila ang mahina at paawang tinig ni Hazel. Okay lang po, Uncle Harry, hindi naman ako karapat-dapat sa ganitong kagandang bagay. Napalunok si Harold, tila nataman sa guilt. At sa halip na umatras, lalo pang tumigas ang panga niya. I'm bidding on blank checks, sabi niya sa staff. Kukunin ko yan kahit magkano pa. Nanlamig si Selena. Harold, please, hindi ako kailanman humingi ng kahit ano sa'yo. Pero ito lang, ang pirasong gusto ko. Please, ibigay mo sa akin. Pero nanatiling bato ang mukha ni Harold. Hazel likes it, ulit niya. At doon tuluyang bumigay si Selena. Hindi niya kayang labanan ang yaman, o ang kayabangan, ni Harold Sison. Ilang minuto lang, tapos na ang bidding. At sa mga kamay ni Hazel napunta ang pag-ibig. Thank you, Uncle Harry. I love it so much. Ngunit ilang sandali lang, may kumalabog. Ang porselana, nahulog mula sa kamay ni Hazel, tumama sa marmol, at nabasag sa harap ng lahat. Tahimik. Ang tunog ng porselanang nagkadurog-durog, parang puso ni Selena na muli na namang pinunit. Pag-uwi niya sa mansion, tahimik lang si Selena. Pinulot niya ang mga basag na piraso, isa-isa, parang sinusubukang buuhin ulit ang mga taon ng pagmamahal na nasayang. Habang ginagawa iyon, kumulog sa labas, at maya-maya, bumuhos ang ulan, kasabay ng pagdating ng isang katulong. Ma'am Selena, si Miss Hazel po, nasa gate.
Nakaluhod, umiiyak. Sabi niya, hindi raw siya aalis hanggat hindi niyo siya pinapatawad. Hindi man lang niya nilinggan. Sabihin mo sa kanya, hindi ko siya gustong makita. Lumipas ang isang oras, bumuhos palalo ang ulan. At nang marinig niya ang pagsabog ng pinto, alam niyang siya na yun. Nakatayo si Harold, basang-basa, galit na galit. Selena Yeg, sobra ka na. Nagangat siya ng tingin, pero kalmado pa rin. Ano na naman, Harold? Hazel has been kneeling outside for an hour. Isa lang naman ang hinihingi ko, pumunta ka sa labas, patawarin mo siya. Hindi mo ba kayang gawin yon? Mamigat ang dibdib ni Selena. Pinilit niyang ituloy ang ginagawa, naayos ang mga basag na piraso. Ginawa niya ang choice niya, Harold, malamig niyang sabi. Sinira niya ang huling alaala ng nanay ko. Bakit ko siya patatawarin? Hindi na natapos ni Harold. Pumasok si Paulo, ang assistant niya, humahanggos. Sir, si Miss Hazel po, nawala ng malay. Nanlaki ang mga mata ni Harold. Agad siyang tumakbo palabas, hindi man lang lumingon kay Selena. At nang marinig niya ang tunog ng sasakyan na papalayong mabilis, doon lang tuluyang tumulo ang luha ni Selena. Heartless daw ako, bumubulong siya sa dilim. Kung alam mo lang, Harold, ako ang unang sinaktan mo. Kabanata 3, umaga na, pero gising pa rin si Selena Yeg. Nakaupo siya sa sahig ng lumang silid ng kanyang ina, hawak-hawak ang pira-pirasong porselana ng basag na obra, ang pag-ibig. Dahan-dahan niyang sinubukang pagtagpi-tagpiin ang mga piraso. Pero kahit anong dikit, laging may bitik na nakikita. Parang puso niya, maayos tingnan sa labas, pero hindi na kailanman magiging buo. Sa likod ng isip niya, paulit-ulit ang tanong. Paano kung hindi na ako bumalik? Paano kung hinayaan ko na lang ang lahat masira? Habang hinahaplos niya ang basag na porselana, may naramdaman siyang nakasingit sa loob ng kahon. Isang lumang sobra, medyo kupas, may nakasulat sa ibabaw. Para kay Selena. Huwag bubuksan hanggat hindi mo alam kung ano ang tunay na pag-ibig. Napahawak siya sa dibdib. Ang sulat kamay, walang duda, kay Livia Yegi yun. Binuksan niya ang liham. At doon, parang muling bumalik ang tinig ng ina. Anak, alam kong darating ang araw na mapapagod ka. May mga lalaking hindi marunong tumingin sa'yo kahit anong sakripisyo mo. Pero tandaan mo, Selena, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa sakit na kaya mong tiisin. Nasusukat ito sa tapang mong bumitiw. Nang matapos niyang basahin, hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Tahimik, marahan, pero puno ng bigat. Parang lahat ng pinigil niyang luha mula noon, ngayon sabay-sabay na bumuhos. Tumunog ang cellphone niya. Hindi niya sana sasagutin, pero nang makita ang pangalan, napahinto siya. Professor Daniel Hidalgo. Selena. Opo, Professor. Nakumpleto na ang application mo. Pero kailangan mong pumunta sa Clark bago mag-Monday kung gusto mong makasali sa first batch ng Project Mayari. Ngumiti siya, kahit pa ng luha ang mga mata. Salamat po, Professor. Pupunta ako. Pagkababa ng tawag, tumingin siya sa paligid ng silid, sa mga basag na porselana, sa mga lumang sketch ng nanay niya, sa mga alaala ng isang buhay na puro pagtitiis. Ito na ang huling beses niyang makikita ang mga ito. Mahina niyang bulong, kung tama ka, ito na siguro yung oras para bumitiw. Kinabukasan, maaga pa lang, may kumatok sa gate. Pagbukas ng kasambahay, nandoon si Hazel San Pedro, may daladalang bouquet ng lilies. Namumugto ang mga mata, nakapayong, at may pasa pa sa tuhod. Gusto ko lang humingi ng tawad, mahina niyang sabi. Hindi ko sinasadya yung nangyari kagabi. Nabitawan ko lang talaga yung sculpture. Tiningnan lang siya ni Selena. Tahimik. Walang galit pero wala ring awa. Hazel, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi mo rin kailangang magpaliwanag. Pero ate, hindi mo ako ate. Tumigil si Hazel, napayuko. Alam kong galit ka, pero si Uncle Harold, nagalit din siya sa akin. Umalis siya kanina, sabi niya kailangan niyang mag-isip. Please, huwag mo siyang iwan. Ate, mahal ka pa rin niya. Doon natawa si Selena, hindi sa saya, kundi sa kabalintunaan ng lahat. Mahal ako, Hazel, sa loob ng 10 taon, ni minsan hindi ko narinig sa kanya yon. At ngayon mo sasabihin sa akin. Hindi na siya naghintay ng sagot. Isinara niya ang gate, marahan pero matatag. Sa loob, bumalik siya sa studio at sinindihan ang lumang kandila. Ang liwanag nito, mahina pero malinaw, parang pahiwatig ng bagong simula. Gabi, sa labas ng bahay, nakapila ang mga kahon, suitcase, at ilang lumang gamit.
Wala siyang dala kundi ilang damit, mga sketchbook, at ang liham ng kanyang ina. Habang binabaybay ng sasakyan ang EDSA, napatingin siya sa mga ilaw ng lungsod, parang mga alaala, kumikislap sa dilim. Sa kabilang lane, may dumaan na black SUV. Mabilis, tinted, pero kahit sa saglit na sulyap, alam niya kung sino iyon. Si Harold. Ang mga mata nila, saglit na nagtagpo sa gitna ng traffic. Walang salita, wala ring ngiti, pero may isang bagay na malinaw. Pareho silang pagod, pareho na ring wasak, at sa mismong sandaling iyon, sa pagitan ng mga ilaw ng EDSA at ugong ng ulan, binitiwan na ni Selena ang lahat ng sakit. Goodbye, Harold, bulong niya. Sa pagkakataong ito, pipiliin ko na ang sarili ko. Pagdating sa Project Mayari Base, sinalubong siya ng malamig na hangin at mga taong abala. Sa loob ng compound, may malalaking building na puno ng makabagong equipment, mga satellite dish, at mga engineer na nakaputing coat. Si Professor Hidalgo, nakangiti, sabay abot ng ID at uniform. Welcome back, Selena Yeg. Handang-handa ka na ba? Ngumiti siya, mahina pero sigurado. Handang-handa na po, Professor. This time, wala nang atrasan. Sa likod niya, sumisikat na ang araw. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo. Ang liwanag ay para sa kanya. Kabanata 4. Pagdating ng umaga, gising na ang buong Project Mayari base sa Clark. Ang tunog ng mga makina, ang huni ng mga drone, at ang sipol ng hangin sa mga antenna tower, para kay Selena Yeg, ito ang tunog ng bagong buhay. Wala na siya sa mundo ng kasal, pera, at intriga. Ngayon, siya na lang, at ang langit. Welcome to the Project Mayari team, sabi ni Professor Daniel Hidalgo, habang nakatayo sa harap ng ilang bagong recruit. Nasa conference hall sila, malinis, malamig, parang ibang mundo. Ang layunin natin, paliwanag ng propesor, ay gumawa ng unang Filipino-made satellite para sa National Defense at Disaster Monitoring. Confidential lahat. Once you enter, no contact with the outside world for 5 years. Tahimik lang si Selena. Habang nagtatala ang iba, siya ay nakatingin sa blueprint sa harap. Isang intricate design ng satellite na tinawag nilang Mayari 01, named after the Tagalog goddess of the moon. Professor, mahinahong tanong ni Selena, saan galing ang pondo ng project? Classified, sagot ni Professor Hidalgo. Pero may private corporation na nag-donate ng malaking halaga. Ironically, galing sa pharmaceutical industry. Biglang kumirot ang dibdib ni Selena. Hindi niya alam kung bakit, pero parang alam na ng puso niya ang sagot. Kinagabihan, habang inaayos ni Selena ang mga files sa lab, may lumabas na notification sa screen. Incoming confidential file from Season Pharmaceuticals. Napatigil siya, ilang segundo bago niya kinaya buksan. At nang lumitaw ang dokumento, halos mahulog siya sa kinauupuan. Project Mayari sponsored by Season Foundation, CEO, Harold Season. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anong ginagawa mo, Harold? Bulong niya. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Hindi pa rin pala siya ganap na nakawala. Sa kabilang panig ng bansa, sa penthouse ng Season Pharmaceuticals sa Makati, nakaupo si Harold Season sa tabi ng bintana, hawak ang baso ng whiskey. Tahimik ang gabi, pero ang isip niya gulo-gulo. Bumukas ang pinto. Pumasok si Paulo Herrera, dala ang ilang dokumento. Sir, eto po yung final report sa auction incident. At may sulat din po galing sa foundation. Hindi nagsalita si Harold. Kinuha lang niya ang sobra at binasa. Mr. Harold Season. From Project Mayari Coordination Office. We confirm receipt of your full sponsorship. Miss Selena Yeg has successfully joined the research program. Estimated duration, 10 years, no external contact permitted. Doon na siya napahinto. Wala na talagang paraan para makausap si Selena. Pinaikit niya ang mga mata. Ang mukha ni Selena, ang mga mata nitong puno ng luha, ang boses na marahan pero matatag, parang bumalik lahat sa isip niya. Hindi mo kailangang managot, Harold. Kanselahin na natin ang kasal. Ngayon niya lang naintindihan kung gaano kalalim ang mga salitang iyon. At gaano siya katanga para palayain ang babaeng iyon. Kinabukasan, nagpunta siya sa simbahan. Tahimik, walang bodyguard, walang Hazel. Umupo siya sa likod, nagdasal sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal. Diyos ko, kung mabibigyan pa ako ng pagkakataon, sana makita ko siyang muli. Hindi para pigilan siya, kundi para sabihing, sorry. Pero ang sagot ng langit, katahimikan lang.
Paglabas niya, may mga reporter sa labas, nagtatanong tungkol sa mga isyong bumabalot sa kumpanya. Corruption, fake vaccines, insider trading, lahat sabay-sabay. Pero wala na siyang lakas magpaliwanag. Ang totoo, pagod na siya. At sa gitna ng flash ng mga kamera, isang thought lang ang malinaw sa isip niya. Selena, kahit hindi mo na ako mapatawad, gusto ko lang malaman mong mahal kita. Sa Clark, ilang buwan na ang lumipas. Si Selena, nakasuot ng simpleng lab coat, tahimik na nagmamasid habang nag-a-assemble ang team ng Mayari 01. Sa tabi niya, si Professor Hidalgo, nakangiti. You've done well, Selena. Sabi nito, you've proven that brilliance doesn't need approval, just courage. Ngumiti siya, may lungkot pero may kapayapaan. Salamat po, Professor. Noon, iniisip ko, kailangan kong may magmamahal sa akin para maramdaman kong buo ako. Pero ngayon, alam ko na, hindi pala ganon. Minsan, sapat ng ikaw mismo ang bumubuo sa sarili mo. Lumipas ang ilang taon. Sa araw ng official launch ng Mayari 01, nandoon si Selena, nakatayo sa control room, nakamasid sa screen habang binibilang ng team ang seconds. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Sumiklab ang apoy sa ilalim ng rocket, at unti-unting tumaas ang Mayari 01 sa langit. Tumindig ang balahibo ni Selena. Ang bawat segundo, parang pag-alis ng lahat ng bigat sa dibdib niya. Mama, bulong niya, tingnan mo to. Nakaya ko. Sa kabilang banda, sa Makati, matanda na si Harold, maputi na ang buhok. Sa drawer ng kanyang mesa, nakatago ang isang liham na matagal na niyang gustong ipadala. Pero hindi niya kailanman nagawa. Selena, kung sakaling mabasa mo to, gusto ko lang sabihin na ako ang may kasalanan sa lahat. Hindi ko alam kung paano magmahal noon. Pero salamat dahil minahal mo pa rin ako kahit hindi ko deserve. Harold, hindi niya alam kung umabot ang liham. Pero sa tuwing titinggala siya sa gabi at makikita ang Mayari 01 na kumikislap sa langit, alam niyang nandoon pa rin si Selena. Hindi para sa kanya, kundi para sa mundong tinulungan niyang masilayan ang liwanag. Sa base, sa gabi ng matagumpay na launch, nakaupo si Selena sa labas ng hangar, tahimik na nakatingin sa buwan. May hawak siyang maliit na porselana, ang muling nabuo niyang pag-ibig. Ngumiti siya, hindi na siya galit, hindi na siya nasasaktan. Harold, kung may susunod pang buhay, sana doon, hindi na kita piliin. Pero sana, doon, pareho na tayong marunong magmahal. At nang isara niya ang mga mata, malamig ang simoy ng hangin, payapa ang langit. Para bang tinanggap na rin siya ng tadhana sa wakas. Kabanata 5, 3 taon na ang lumipas mula nang umalis si Selena Yeg sa Maynila. Sa Clark, tuloy-tuloy ang trabaho sa Project Mayari, at ngayon, siya na ang lead engineer ng Satellite Division. Tahimik, masigla, at malayo sa lahat ng gulo. Pero sa bawat tagumpay, may bahagi pa ring tahimik, parang kaluluwang nananatiling may bakas ng nakaraan. Ma'am Selena, tawag ng isang technician. May visitor po galing sa Manila. Napalingon siya, kunot ang noo. Visitor, hindi naman ako tumatanggap ng bisita. Official po, ma'am. May letter of coordination daw from the government. Paglapit niya sa gate ng base, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, si Paulo Herrera, ang assistant ni Harold. Matanda na, halatang pagod. Paulo, Ma'am Selena, marahan niyang sagot. Ang tagal nating di nagkita. Tahimik lang si Selena. Hindi niya alam kung anong emosyon ang dapat maramdaman, tuwa, kaba, o awa. Anong ginagawa mo rito? May gusto lang sana akong ipaabot. Inabot ni Paulo ang isang brown envelope. Sa ibabaw, may tatak, Season Pharmaceuticals Internal Report Confidential. Pagbukas ni Selena ng folder, bumungad ang ilang dokumento. Mga record ng malawakang korupsyon sa loob ng kumpanya, pirma ni Harold, mga forged approvals, at mga project fund na napunta sa offshore accounts. Napaangat siya ng tingin. Paulo, totoo ba to? Totoo, ma'am. Pero hindi siya ang gumawa. Lahat yan pinapirmahan lang sa kanya ni Mr. Mateo bago siya bumagsak. Nang malaman ni Sir Harold, gusto sana niyang linisin lahat. Pero huli na. Anong ibig mong sabihin? Huli na. Huminga ng malalim si Paulo. May sakit si Sir Harold, ma'am. Stage 4 na pancreatic cancer. Wala na raw 1 taon ang itatagal niya. Para siyang binagsakan ng mundo. Tahimik lang si Selena, nakatitig sa mga papel na parang ayaw paniwalaan.
Gusto lang daw niyang malaman mo na hindi raw siya nagbago, pero ikaw ang dahilan kung bakit gusto pa niyang ayusin kahit konti ang buhay niya. Ilang linggo pagkatapos, umuwi si Selena sa Maynila, hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto niyang tapusin ng maayos ang nakaraan. Habang binabaybay ng taxi ang Ayala Avenue, ramdam niya ang bigat ng nostalgia. Ang mga ilaw, ang mga gusali, ang mga billboard, lahat pamilyar pero malayo. Sa harap ng Season Tower, sinalubong siya ng security. Ma'am Yeg, expected po kayo. Nasa rooftop si Sir Harold. Pag-akyat niya, bumungad ang hangin ng gabi, at si Harold, nakaupo sa lumang bench, nakasaksak ang dextrose sa braso, at nakatingin sa lungsod. Hindi siya agad nagsalita. Tiningnan lang niya ito, ang dating lalaking matikas, ngayon payat, mapatla, at tila napagod na sa mundo. Akala ko, hindi mo na ako babalikan, mahinang sabi ni Harold. Hindi kita binalikan, sagot ni Selena. Pumunta lang ako para tapusin to. Tumango si Harold, mapait ang ngiti. Fair enough, tahimik, tanging hangin at ingay ng lungsod sa ibaba ang maririnig. Selena, natakot ako noon. Akala ko, kapag umamin ako kung gaano kita kamahal, mawawala lahat ng kontrol ko. Kaya pinili kong manahimik. Pero sa huli, yun pala ang pagkawala ko. Napatitig siya sa mga mata nito, mahina, pero totoo. Walang luha si Selena, pero mabigat ang dibdib niya. Hindi ko na alam kung kaya pa kitang patawarin, Harold. Pero salamat sa katotohanan. Ngumiti si Harold, pagod pero magaan. Hindi ko rin hinihingi ang tawad mo. Gusto ko lang malaman mo, sa lahat ng mali kong ginawa, ikaw lang yung tama. Makalipas ang ilang linggo, lumabas sa balita. Harold Season, CEO ng Season Pharmaceuticals, pumanaw sa edad na 43. Kasabay ng balita, inanunsyo ang bagong programa ng kumpanya, isang foundation para sa mga batang nawalan ng magulang dahil sa korupsyon at corporate neglect. Ang pangalan nito, Livia Foundation. Sa isang simpleng seremonya, inimbitahan si Selena para tumanggap ng symbolic plaque. Hindi siya pumunta, pero mula sa Clark, pinanood niya sa TV, tahimik lang, walang ngiti, pero may kapayapaan. Kinagabihan, bumalik siya sa laboratorio. Binuksan niya ang observation dome kung saan kita ang buwan at mga bituin. Hawak niya ang luma at muling nabuong sculpture ng pag-ibig. Harold, bulong niya, tapos na ang lahat. Hindi na ako galit, hindi na rin kita kailangan. Pero salamat dahil sa sakit na dinulot mo, natutunan kong piliin ang sarili ko. Inilapag niya ang sculpture sa ilalim ng liwanag ng buwan. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na katahimikan. Lumipas ang mga taon. Si Selena, ngayon ay kilalang scientist, invited sa mga international conference, tinitingala ng marami. Pero kahit anong tagumpay, hindi niya kinalimutan kung saan siya nagsimula. Tuwing gabi, tumitingala siya sa langit, sa Mayari 01 na patuloy na umiikot sa orbit. At sa bawat kislap nito, parang naririnig niya ang bulong ng isang tinig na minsang minahal niya. Salamat, Selena, dahil sa'yo, natutunan kong magmahal, kahit huli na. Ngumiti siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa. Hindi lahat ng pag-ibig kailangan magtagal, Harold, mahina niyang sabi. Minsan, sapat na minahal kita, at minahal mo ako, kahit sandali lang. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, binitawan niya ang huling luha. Pagkatapos noon, wala na. Wala nang sakit, wala nang hinanakit. Tanging kapayapaan. Kabanata 6. Tahimik ang base ng Project Mayari sa Clark ngayong umaga. Ang hamog, damaykit sa mga bintana ng laboratorio, ang mga ibon, nagliliparan sa himpapawid habang unti-unting sumisikat ang araw. Sa observation deck, nakatayo si Selena Yeg, hawak ang tasa ng kape. Mula rito, tanaw niya ang mga engineer na abala sa paghahanda ng Mayari 02, ang susunod na satellite na pinangarap niyang mabuo. 2 taon na mula nang mamatay si Harold Season. Marami nang nagbago sa kanya at sa buong bansa. Ma'am Selena, sigaw ng isang intern, si Rina, habang tumatakbo palapit. May bagong memo po galing sa DOST. Kayo raw ang talagang project director ng Mayari 02. Ngumiti si Selena, marahan pero totoo. Talaga, ibig sabihin, wala na akong lusot sa trabaho. Ma'am, lahat po kami excited. Kasi kayo yung dahilan kung bakit gusto naming magstay dito kahit mahirap. Ang dami naming natutunan sa inyo. Natigilan si Selena sa sinabi ni Rina. Hindi siya sanay purihin. Noon, lagi siyang nasa likod, sa anino ng ibang pangalan.
Ngayon, siya na ang ilaw. Salamat, Quina, sabi niya. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang maging ako. Kailangan mo lang paniwalaan ang sarili mo. Noong una, puro lalaki ang nasa mga technical department ng Project Mayari. Pero simula nang maging leader si Salina, unti-unting dumami ang mga babae, mga scientist, engineer, at analyst na dati walang boses. Sa mga meeting, sinisiguro niyang lahat ay nakapagsasalita. Walang seniority, walang pabor-pabor. Kung sino ang may ideya, siya ang pakikinggan. Hindi dahil babae ka, kailangan mong patunayan ang sarili mo ng doble, sabi ni Salina sa isa sa mga forum. Kailangan mo lang ipakita na kaya mong tumindig kahit walang sumusuporta sa'yo. Kasi sa dulo, ikaw lang ang haharap sa mga resulta ng desisyon mo. Ang mga salitang iyon, tumatak. Hanggang sa umabot ang Project Mayari sa status na Pioneer of Inclusive Innovation sa Southeast Asia. Pero hindi lahat ng pagbabago, tinatanggap agad. May mga board member na hindi pa rin kumbinsido sa pamumuno ng isang babae. Isang gabi, habang nagpe-present ng budget report si Salina, tinanong siya ng isang matandang executive. Miss Yeg, impressive ang mga plano ninyo. Pero hindi ba masyadong ambitious to para sa isang team na puro kabataan? Ngumiti si Salina, magalang pero matalim ang sagot. Sir, kung ang basehan ng kakayahan ay edad, siguro hindi na tayo umabot sa buwan. Tahimik ang buong silid. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig ang marahang palakpak ng ilang staff, kasunod, buong bulwagan. Ngayon, walang makakadenay. Salina Yeg wasn't just surviving, she was leading. Sa sumunod na buwan, dumating ang mga bagong interns galing sa iba't ibang universidad. Isang batang babae ang nagtanong habang nag-tour sa lab. Ma'am Salina, totoo po bang dati, gusto niyong sumuko? Tumigil siya, saglit nang ngumiti. Hindi ko lang gustong sumuko, Minsan, gusto ko ring kalimutan kung bakit ko sinimulan. Pero alam mo kung bakit ako nagpatuloy. Umiling ang bata, kasi kung hihinto ako, masasayang lahat ng taong naniniwalang kaya kong magpatuloy. Isang araw, habang nagka-calibrate sila ng bagong satellite module, may nangyaring short circuit. Sumabog ang isang terminal, at halos masunog ang buong prototype. Tumakbo lahat ng staff, panic, sigawan. Pero si Salina, kalmado lang. Okay, stop the system. Secure the area, sabi niya. No blame game. Alamin muna natin kung saan nagkamali. Pagkatapos ng ilang oras, nahanap nila ang dahilan, isang simpleng miswire, gawa ng bagong technician. Umiiyak ito, humihingi ng tawad. Lumapit si Salina, mahinahong tinapik ang balikat ng bata. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ang mahalaga, alam mo kung paano bumangon. Lahat ng tagumpay, nagsisimula sa pagkakamali. Sa gabing iyon, habang inaayos ng lahat ang module, naramdaman nilang kakaiba si Salina bilang leader, hindi lang matalino, kundi may puso. Pagkaraan ng 6 na buwan, matagumpay nilang natapos ang Mayari 02, mas malaki at mas advanced kaysa sa una. Sa araw ng launch, ng reporters at government officials ang base. Habang binibilang ng announcer ang countdown, naroon si Salina, nakamasid, tahimik. Ngunit sa puso niya, may isang sigaw na hindi naririnig ng iba. Para sa lahat ng babaeng piniling bumangon. Para sa lahat ng nakalimutang may karapatan silang mangarap. Ignition sequence start, 3, 2, 1. At sa pagsiklab ng apoy sa ilalim ng rocket, sumabog din ang saya sa buong base. Nagpalakpakan ang mga tao, yakapan, iyakan. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Salina, nakatingala sa langit. Walang luha, pero kumikislap ang mga mata niya. Pagkatapos ng launch, lumapit sa kanya si Professor Hidalgo, dala ang isang folder. Salina, gusto kong malaman mo, ipapangalan natin sa iyo ang research hall ng Mayari Base. Ang tawag, Yeg Innovation Center. Napahawak siya sa dibdib, hindi makapaniwala. Professor, sobra to. Hindi, Salina, deserve mo to. Dahil sa tapang mo, nagbago ang buong kultura dito. Ikaw ang alon na hindi huminto hanggang hindi natatangay ang takot ng lahat. Ngumiti siya, mahina pero buo. Kung ganon, sana yung alon na yan, tuloy-tuloy lang, hanggang sa may sumunod pa sa atin. At habang pinapanood niya ang mga batang interns na nagtatawanan sa lab, alam ni Salina na sa wakas, natagpuan na niya ang tunay na tahanan, hindi sa piling ng isang tao, kundi sa pangarap na sarili niyang itinayo. Kabanata 7. Breaking News, Project Mayari 02 successfully launched. Lumitaw ang headline sa lahat ng TV, feed, at LED billboard sa EDSA.
Sa mga opisina, tumigil ang mga tao para manood, sa mga classroom, nagpalakpakan ang mga estudyante. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang mukha ni Selina Yeg, tahimik na nakangiti sa control room, ginawang poster ng pag-asa. First Filipina scientist to lead a national satellite project. From heartbreak to heroine. Hindi alam ni Selina kung matatawa o maiiyak. Hindi niya pinangarap maging celebrity. Gusto lang niyang magtayo ng bagay na makatutulong sa bansa, pero ngayon, pati buhay niya, parang public property na. Pagbalik niya sa Maynila para sa post-launch conference, sinalubong siya ng mga kamera, mic, at ilaw. Ma'am Selina, paano ninyo napanatiling matatag ang team ninyo? Ma'am, may inspirasyon po ba kayo sa paggawa ng satellite? Totoo bang may love story sa likod ng inyong tagumpay? Napangiti siya, pero ramdam niya ang tusok ng mga tanong. Ang inspirasyon ko ay simple lang, sagot niya. Yung paniniwalang kaya ng Pilipino gumawa ng imposible, kapag binigyan lang ng tiwala. Sa mga mata ng mga reporter, kumikintab ang paghanga, pero sa likod, naroon ang usisero at intrejero. Ilan sa kanila, naghuhukay ng lumang larawan, lumang kasal, lumang pangalan. Harold Sison. Pagkaraan ng ilang araw, inimbitahan siya sa Malacanang para tumanggap ng Medal of National Innovation. Ang buong hall, pan ng opisyal at negosyante. Sa tabi ng Pangulo, nakaupo ang ilang senador na dating tutol sa proyekto. Ngayon, sila na ang unang pumalakpak. Miss Yeg, sabi ng Pangulo, sa panahon ng kadiliman, ikaw ang naging liwanag ng bagong henerasyon. Ang tagumpay ng Mayari ay tagumpay ng buong bansa. Nagpalakpakan ang lahat. Ngumiti si Selina, pero sa loob niya, may tanong, tagumpay nga ba ng bansa, o tagumpay lang ng mga gustong magpapogi sa kamera? Pagkatapos ng seremonya, nilapitan siya ng isang undersecretary. Ma'am Selina, gusto naming gawing joint venture ng gobyerno at private sector ang susunod na Mayari. Mas mabilis, mas profitable. Profitable. Isang salitang matagal na niyang iniiwasan. Sir, kalmadong niyang sagot. Ang Mayari ay ginawa para sa serbisyo, hindi sa kita. Pero ma'am, kung pera ang hanap ninyo, hindi ito ang proyekto para sa inyo. Tahimik, at sa sandaling iyon, alam ni Selina na hindi lang makina at satellite ang kailangang labanan, kundi sistema. Kinabukasan, lumabas sa mga tabloid. Selina Yeg, nagmoldite sa Malacanang. Mayabang na scientist, tumanggi sa government partnership. Pinanood lang ni Selina ang balita sa lounge. Lumapit si Professor Hidalgo, dala ang kape. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Ganyan talaga kapag hindi nila makuha ang gusto nila. Ngumiti siya, pagod pero kalmado. Sanay na ako, Professor. Noon, kailangan kong patunayan na kaya kong mahalin. Ngayon, kailangan kong patunayan na kaya kong tumanggi. Sa kabila ng kontrobersya, hindi tumigil ang Project Mayari. Sa ilalim ng pamumuno ni Selina, nag-launch sila ng Mayari 03. Isang weather satellite na tumulong mag-alert ng bagyo bago ito tumama. Libo-libong buhay ang nailigtas, muling nag-viral ang pangalan niya, pero ngayon, hindi bilang intriga, kundi inspirasyon. Ang hashtag sa social media, #YegWefect. Mga batang babae sa probinsya, nagsimulang mangarap maging engineer. Mga eskwelahan, nagdagdag ng STEM programs. At sa mga mural sa Maynila, may bagong imahe, si Selina, nakatingala sa kalangitan, may kasabay na linya. Hindi kailangan ng superhero, kailangan lang ng taong marunong maniwala. Sa gabi, bumalik siya sa Clark. Habang nakaupo sa labas ng hangar, pinagmamasdan niya ang mga bituin. Tahimik, payapa. Professor, tanong niya, sa tingin niyo, may hangganan ba ang liwanag? Wala, Selina, sagot ni Hidalgo. Ang liwanag, kahit maliit, tuloy-tuloy kung may patutunguhan. Tumungo siya. Kasi minsan, natatakot akong baka maging isa na lang akong simbolo, pero wala ng tao sa likod ng pangalan. Hindi mo kailangang matakot, hanggat totoo ka sa ginagawa mo, ikaw pa rin yung liwanag na yon. Ngumiti siya, at sa dulo ng paningin niya, kumikislap ang Mayari 01 sa langit, ang unang tanda ng lahat ng pinagdaanan niya. Sa mga susunod na buwan, dumami ang proyekto. Project Mayari naging regional collaboration, may mga bansang lumapit, humihingi ng tulong at partnership. Sa bawat pulong, isa lang ang paninindigan ni Selina. Innovation with compassion. Ang teknolohiya, walang saysay kung hindi nakatutulong sa tao. At sa wakas, kahit sa gitna ng ingay ng politika at media, napanatili niyang tahimik ang puso, sapagkat alam niyang ang tunay na bunga ng liwanag
ay hindi palakpakan, kundi pagbabago. Kabanata 8. Tahimik ang gabi sa Mayari Base. Sa control room, tanging ilaw ng mga monitor ang bumabalot sa mukha ni Selena Yeg. Sa screen, umiikot ang bagong satellite, Mayari 03, na nagbibigay ng live data ng bagyo sa Visayas. Ma'am, successful ang signal transmission, sabi ng lead tech. Ngumiti si Selena. Good. E-forward ninyo agad sa Pag-asa. Dapat ma-alert ang mga bayan bago pa umabot ang ulan. Ngunit bago siya makalabas ng silid, pumasok ang isang opisyal na hindi niya inaasahan. Undersecretary Villanueva, mula sa Department of National Security. Miss Yeg, congratulations. Sabi nito, may ngiti ngunit malamig ang mata. May gusto sana kaming pag-usapan tungkol sa bagong directive ng gobyerno. Sa opisina ni Selena, inilapag ni Villanueva ang folder. Nakasulat sa pabalat Project Agimat Classified Proposal. Ano to? Tanong niya. Extension ng Mayari, ma'am. Gagamitin natin ang satellite system ninyo hindi lang para sa climate monitoring, kundi para sa national defense. National defense, yes, real-time surveillance, border security, intelligence mapping, crowd control. With your tech, kaya nating makita ang kilos ng sinuman, saan man. Tumigil si Selena. Ang mga salitang surveillance at control ay parang humiwas sa katahimikan. Sir, marahan niyang sabi, ang Mayari ay ginawa para tumulong, hindi para manmanan ang sarili nating mamamayan. Hindi yan spying, Miss Yeg. It's protection. Kung hindi natin gagamitin, ibang bansa ang gagamit sa ganitong teknolohiya. At kung gamitin natin, anong pinagkaiba natin sa kanila? Tahimik si Villanueva, saka ngumiti. Pag-isipan mo, wala namang pipilit. Pero kung tatanggi ka, baka kailangan naming isara ang pondo ng buong programa. Kinagabihan, mag-isa siyang naglakad sa hangar. Sa itaas, kumikislap ang Mayari 03, parang matang nakamasid mula sa langit. Ito ba yung tinig ng hinaharap? Tulong ba talaga, o kontrol? Lumapit si Professor Hidalgo, dala ang flashlight. Alam ko na ang mukha mo kapag may mabigat na desisyon. Gusto nilang gawing sandata ang Mayari, sagot ni Selena. Kapag pumayag ako, baka mailigtas natin ang bansa sa mga banta. Pero kapag pumayag ako, mawawala ang tiwala ng mga taong dapat nating pinoprotektahan. Tahimik si Hidalgo. Alam mo, Selena, ang tunay na leader, hindi sinusukat sa dami ng tagumpay, kundi sa kung ilang beses siyang tumangging ibenta ang prinsipyo. Kinabukasan, dumating ang memo, official na approval ng Project Agimat. Automatic daw na integrated sa Mayari system ang surveillance protocol. Ibig sabihin, magagamit na ng militar ang mga satellite feed kahit walang pahintulot ni Selena. Hindi siya pumayag. Inutusan niya ang team na i-lock ang main server, pati ang access codes. Ngunit ilang oras lang, may dumating na armed personnel na may dalang court order. Miss Yeg, sabi ng officer, in the name of national security, we need your decryption key. Kung ibibigay ko yun, sagot niya, hindi na ito magiging proyektong para sa bayan. Magiging laruan na lang ng kapangyarihan. Then you're obstructing government orders. Huminga siya ng malalim. Kung yun ang tingin niyo, handa akong managot. Kinabukasan, nag-viral ang balita. Selena Yeg, suspended, accused of sabotage. Naglabasan ng fake reports na ibinenta raw niya ang satellite data, na may foreign contact daw siya. Ngunit sa loob ng base, nag-alsa ang kanyang mga tauhan. Hindi kami aalis, ma'am. Sigaw ni Rina, kung aalis kayo, sabay-sabay tayo. Tinignan sila ni Selena, mga batang minsan niyang tinuruan, ngayon handang ipaglaban ang tama. Napangiti siya, kahit may takot sa dibdib. Hindi ako aalis, Rina. Pero hindi rin tayo lalaban gamit ang galit. Lalaban tayo gamit ang katotohanan. Sa tulong ni Professor Hidalgo, inilabas nila sa media ang tunay na dokumento ng Project Agimat, ang planong gawing surveillance tool ang Mayari. Within hours, trending sa buong bansa ang hashtag Agimat Files at hashtag Protect Mayari. Galit ang publiko, kinansela ng Kongreso ang directive. Ibinalik si Selena bilang director, at si Villanueva, nag-resign. Sa unang press conference matapos ang lahat, tinanong siya ng reporter. Ma'am Selena, anong mensahe ninyo sa mga kabataang gustong maging tulad ninyo? Ngumiti siya, tahimik sandali bago sumagot. Makinig kayo sa tinig ng hinaharap, yung boses sa loob ninyo na nagsasabing may tama at may mali. Kapag pinili niyong manindigan, kahit mag-isa kayo,
Tandaan nyo, minsan, isang boses lang ang kailangan para magising ang buong bayan. Pagkatapos ng lahat, bumalik ang katahimikan sa base. Habang nakaupo sa observation deck, tanaw ni Salina ang langit, mas maliwanag kaysa dati. Ang mga bituin, parang nag-uusap. At sa pagitan nila, kumikislap ang mga satellite ng mayari, paalala na kahit gaano kataas ang lipad mo. Ang tunay na lakas ay nasa kung paano mo ginagamit ang liwanag mo para sa iba. Kabanata Siyam. Pagkatapos ng iskandalo sa Project Agimat, nagbago ang lahat. Sa mga mata ng publiko, si Salina Yeg ay hindi na lang isang scientist, siya na ang boses ng katotohanan. Ginawa siyang simbolo ng integridad, ng tapang, ng tunay na Pilipina. Araw-araw, may nag-aabot ng bulaklak sa gate ng Mayari Base. May mga bata mula sa mga eskwelahan na nagdodrawing ng satellite at nilalagyan ng caption. Gusto kong maging katulad ni Ma'am Salina. Maganda, nakaka-inspire. Pero para kay Salina, unti-unti, nagiging mabigat. Ma'am, gusto po kayong imbitahan sa Senate hearing, sabi ni Rina habang inaabot ang schedule. 3 po, isa sa Education Committee, isa sa Science, at isa sa Ethics. Napailing siya, 3 agad. Yes, ma'am. At pagkatapos, meron pong interview with CNN Philippines, GMA, at 2 podcast. Ngumiti siya ng marahan, pero halatang pagod. Rina, sabihin mo sa kanila, hindi ako artista. Pero ma'am, sabi ng Malacanang, national figure na raw kayo. Tumigil siya sa pagsusulat, national figure. Rina, hindi ako monumento. Tao lang ako. Ilang araw ang lumipas, nasa Senado siya. Puno ang gallery. Mga senador, nakatingin sa kanya na parang santo o target, depende kung kanino ka titingin. Miss Yeg, sabi ng isang senador, hindi ba't masyado kayong naging emotional noong issue ng Project Agimat? Hindi ba dapat, bilang scientist, logical lang kayo? Tinitigan siya ni Salina, kalmado pero matalim. Kung tinawag niyong pagiging emotional ang pagtindig sa tama, siguro, mas kailangan nating damdamin ang agham kaysa political na interes. Tahimik, may ilan sa mga staff ng Senado, na pangiti at palihim na pumalakpak. Hindi ako galit, Senator, dagdag niya. Pero tandaan po natin, science is for people, not politics. Paglabas niya ng Senado, nagkagulo ang mga tao. May nag-aabot ng bulaklak, may sumisigaw ng, Salina for President, may mga kamera na halos dikit sa mukha niya. Pinilit niyang ngumiti, pero sa loob, parang unti-unting lumiliit ang mundo. Wala nang tahimik na gabi. Wala nang ordinaryong buhay. Pag-uwi niya sa base, pagod na pagod siya. Sa desk niya, may mga papel, research proposals, funding requests, interview invitations. At sa ibabaw ng lahat, isang sulat kamay na post-it mula kay Professor Hidalgo. Salina, tandaan mo, hindi mo kailangang iligtas ang buong mundo. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi siya makatulog. Pumasok siya sa lab, binuksan ang system monitor, at tinitigan ang umiikot na Mayari 03 sa orbit map. Mula sa langit, tila ang lahat ay kontrolado, pero sa lupa, parang siya ang nawawalan ng direksyon. Kailan ba ako huling natulog ng walang iniisip? Kailan ba ako huling ngumiti ng hindi para sa kamera? May kumatok sa pinto. Si Rina, may dalang kape. Ma'am, okay lang po ba kayo? Oo, pagod lang. Baka po kailangan niyong magpahinga. Kayo po ang mayari, hindi kayo pwedeng mapagod. Napangiti si Salina, mapait. Yan nga ang problema, Rina. Sa dami ng tumatawag sa akin na liwanag, nakakalimutan kong tao lang ako. Ilang araw siyang hindi lumabas ng kwarto. Walang meeting, walang press, walang public event. Nakatingin lang siya sa bintana, pinapanood ang umuyulang araw. Hanggang isang tawag ang dumating, galing sa isang maliit na eskwelahan sa Tawi-Tawi. Ma'am Salina, gusto lang po naming sabihin na dahil sa mayari, nalaman namin agad ang bagyong parating. Nailigtas po namin ang buong barangay. Tahimik siya. Sa kabilang linya, narinig niya ang mga batang nag-cheer. Salamat po, Ma'am Salina. At noon siya napaluha. Hindi dahil sa pressure, kundi sa paalala. Nasa likod ng lahat ng politika at ingay, may mga taong tunay na natutulungan. Kinabukasan, bumalik siya sa trabaho. Pagpasok niya sa lab, sinalubong siya ng team na nagpalakpakan. Welcome back, ma'am. Ngumiti siya. Ngayon mas totoo. Walang iwanan, ha? Kahit gaano kabigat ang mundo, basta sama-sama tayo, kakayanin. Habang nagsimula silang muli, alam niyang hindi na mawawala ang pagod. Pero alam din niyang may dahilan para magpatuloy.
Hindi para sa kamera, hindi para sa Senado, kundi para sa mga batang umaasa sa liwanag ng mayari, at sa katahimikan ng base, sa ilalim ng langit na puno ng bituin. Naramdaman niyang muli ang bigat ng mundo, pero sa pagkakataong ito, handa na siyang pasanin ito, hindi bilang biktima, kundi bilang ilaw. Kabanata 10, tahimik ang umaga sa Mayari Base. Wala ng kamera, wala ng politika, wala ng headline na nag-aaway sa pangalan ni Selina Yeg. Tanging tunog ng hangin at mga alon ng Clark Grasslands ang bumabalot sa paligid. 3 taon na ang lumipas mula nang tumigil siya sa frontline ng operasyon. Ngayon, isa na lang siyang konsultant, tahimik, nakamasid, at masaya sa likod ng mga eksena. Nasa observation deck siya, may hawak na tasa ng salabat. Sa taas, kumikislap ang Mayari 03, at katabi nito, bagong tuldok sa kalangitan, ang Mayari 04. Ngumiti siya, dalawa na silang nagbabantay, bulong niya. At hindi na kailangang ako ang tumingin sa kanila araw-araw. Lumapit si Professor Hidalgo, ngayon ay halos retirado na rin. May dala siyang maliit na kahon, tinabihan siya sa upuan. Nahanap namin to sa archive, sabi niya. Baka gusto mong makita. Binuksan ni Selina ang kahon. Sa loob, naroon ang lumang logbook, ang unang talaan niya noong nagsisimula pa lang ang Project Mayari. Ang tinta, kupas na, pero mababasa pa rin ang unang linya. Ang Mayari ay hindi para sa akin. Ginagawa ko ito para sa mga batang hindi pa ipinapanganak. Para may liwanag silang masisilayan sa dilim. Napangiti siya, at sabay pumikit. Noong sinulat ko yan, akala ko pangarap lang. Hindi ko alam, magiging buhay ng ibang tao. Kinabukasan, nagtungo siya sa Mayari Academy, ang training center para sa mga batang engineer at scientist na itinayo sa loob ng base. Hindi nakasulat ang pangalan niya sa tarpaulin ng gate, sinadya niya iyon. Ma'am, tanong ni Rina, na ngayon ay assistant director na. Bakit po wala yung pangalan niyo sa signage? Ngumiti si Selina, tahimik at magaan. Hindi kailangan. Ang liwanag, mas malinaw kapag walang pangalan na nakaharang sa harap. Sa loob ng lecture hall, puno ng estudyante, mga kabataan galing sa iba't ibang panig ng bansa. Nakatayo si Selina sa gitna, simple lang ang suot, walang makeup, walang titulo sa ID. Hindi ko kayo tuturuan kung paano maging ako, panimula niya. Tuturuan ko lang kayo kung paano manindigan kahit mag-isa. Kasi darating ang panahon, wala nang magtuturo sa inyo. Kayo na ang magiging liwanag ng iba. Tahimik ang buong hall. Ilang sandali, may batang babae na nagtaas ng kamay. Ma'am Selina, sabi niya, mahina pero buo. Ang totoo po, gusto kong maging katulad niyo. Lumapit si Selina, ngumiti. Anong pangalan mo? Lira po. Lira, hindi mo kailangang maging ako. Maging ikaw lang pero wag kang matakot magningning. Inabot ni Selina kay Lira ang lumang logbook. Ito ang unang tala ko noon. Basahin mo kung gusto mo. Pero mas mahalaga, sulatan mo ng sarili mong kwento. Hawak ni Lira ang notebook na parang sagradong bagay. Sa mata niya, may parehong sigla at takot na minsang nakita ni Selina sa sarili niya. At doon niya na-realize, ang mga bituin, hindi sabay sumisikat, pero lahat may tamang panahon ng pagliwanag. Kinagabihan, bumuhos ang ulan. Lumabas si Selina sa hangar, walang payong, at pinanood ang langit. Sa pagitan ng mga patak ng ulan, kumikislap ang Mayari 04, bagong launch ng akademya. Lumapit si Lira, nakasombrero, basa rin ng ulan. Ma'am, sino po ang ipapangalan natin sa satellite? Wala, sagot ni Selina, nakatingala. Kasi minsan, yung liwanag na walang pangalan. Yun ang pinakamalinis. Sa mga sumunod na buwan, naging tahimik ang buhay ni Selina. Hindi na siya laging nasa TV, hindi na headline, hindi na trending. Pero sa bawat eskwelahan na nagbubukas ng bagong STEM program, sa bawat batang babae na nangangarap maging engineer, may bulong na umaalingaw-ngaw. Kilala mo ba si Selina Yeg? Hindi po, pero dahil sa kanya, gusto kong magpagawa ng liwanag. At sa gabing iyon, habang nakaupo si Selina sa lumang bench sa deck, tinanaw niya ang langit. Isang tanawin ng mga bituin, bawat isa'y tahimik, bawat isa'y may saysay. Sa gitna ng kalawakan, kumikislap ang mga Mayari satellites. Hindi bilang monumento, kundi bilang alaala ng lahat ng panahong pinili niyang magtiwala sa liwanag kahit walang papuri, kahit walang pangalan. Sa wakas, pumikit siya at ngumiti. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil alam niyang tuloy-tuloy na ito. Sa mga batang tulad ni Lira,
sa mga babae at lalaking natutong tumindig sa sarili nilang paraan. Ang liwanag, bulong niya, hindi kailangang magpakilala para magpagaling. At sa pag-akyat ng ulap, sa pagliwanag ng buwan, ang Project Mayari ay nagpatuloy. Isang liwanag na walang pangalan. Pero kailanman, hindi na mawawala.